Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong ginawang witch hunt. Tatawagin natin siyang witch hunt ng inyong butihing senadora Amy Tambalina Marcos Manotoc Duterte. Kasi po, kahapon o nung isang araw, nagsagawa sila ng hearing about dyan sa People's Initiative na sinasabi niya na ayan po ay punong-puno ng korupsyon. Dahil nga po, kanyang inaakusa ang kanyang pinsan na current Speaker of the House, Martin Romualdez, na siyang promotor ng People's Initiative na yan na planong baguhin ang konstitusyon ng Pilipinas at maamyendahan ito ng buong buo, particular sa pagpapalit ng governmental system. No, talagang she is out there to get her cousin. No, malaki po ang galit nito sa kanyang pinsan. Hindi ko po alam kung ano ang pinanggagalingan niya. Maybe because siya ang soldier, siya ang lieutenant ng mga Duterte para po atakihin ang kumakalaban sa mga Duterte. But the question is, kinakalaban ba ni Martin ang mga Duterte o the other way around? Na ang mga Duterte ang kumakalaban kay Speaker Martin. So therefore, si Tambalina ang kanilang lieutenant. Parang siya yung sikaryo. Na-equate lang sikaryo. Kayo po, siguro karamihan sa inyo alam ang ibig sabihin niyan. No? Talagang doon sa Senate hearing nitong People's Initiative, nandun po yung mga kawani ng DSWD. Puro po mga ASEC, USEC, wala po si Secretary anong pangalan nun? Si Rex Gatchalian. Siguro busy siya. So, he is being represented by his colleagues dyan sa DSWD. At doon nga po mukhang nasabon, no? Baka hindi pa nabanlawan itong mga to dahil baka ipapatawag pa sila. Kasi the biggest question is the program, the newly minted program of DSWD na AKAP. No? Meron na po tayo dyan na vlog tungkol dyan, no? Kumbaga, galit na galit po ang inyong Senadora Tambalina na kung saan she is out for blood. Talagang gusto niya kunin ang ulo ng kanyang pinsan, no? Ewan ko kung anong pinakagagalit niya aside from being a lieutenant ng mga Duterte. So yung AKAP, ulitin lang natin, ayuda sa kapos ang kita. Pinaliwanag na rin yan ni Elizalde na siyang chairman sa General Appropriation dyan po sa House of Representatives. Ang sabi niya nga, pamumulitika lang. Namumulitika lang si Senatora Amy Tambalina Marcos Manotoc Duterte kasi malay nyo lang, re-electionist sa 2025. Kaya kailangan mag-ingay, mapansin ng tao, pero alam nyo na ang gagawin nyo, even though she is a Marcos, she is not really protecting her brother. She was out there to get them out of the presidency and the speakership of the House kasi gusto niyang iupo ang kanyang BFF na si Sara Tamilmil Duterte. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay sa lahat ng ating channel members, sa mga followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers sa ating mga video premieres, at ganun din po sa nagsishare ng blessings through super thanks sa pagre-replay ng ating mga videos. And also, meron po tayong special shout out kay Mike Cervera, no? Napapanood ko po yan laging umaga dito, no? Late po siya mag-vlog, no? Sabi niya,
Mag-live ka kasi. Yun ang sabi niya sa akin. Hindi naman po pwede, Boss Mike, kasi meron po tayong inaalagaan special child. Hindi po tayo pwedeng magtagal ng mga ilang oras sa pagla-live, no? Kailangang asikasuhin natin yung ating special child, no? It needs more attention and care. So dito na lang po, pag nasa school sila, doon po tayo nakakapag-vlog, no? Okay, pasensya na, Boss Mike. Mike Cervera Vlog. Kung di pa po kayo naka-follow and subscribe, no? Subscribe nyo po, follow ninyo at hit that notification bell. So, ano po 'yan? Marcos. Di ba? O, eto po mga kababayan, na-i-vlog na natin 'to no? Pero gusto ko lang pong i-background natin. Balikan natin itong ulat sa UNTV. UNTV, maraming salamat ulit, hiramin ko ulit. Pero hindi po natin tatapusin. Ipapanood ko sa inyo yung papano nila nakita itong akap, no? Kasi bago daw, no? Malalaman nyo ang katangahan at kawalang silbi. Mga tanga, walang silbi, at tamad pala itong mga senator na ito. Mamaya malalaman nyo, lalo natin silang sosoplakin. Eto po, panoorin nyo. Puputulin na natin hanggang dun sa gusto kong mapanood ninyo. Ha? At kayo na ang magbigay ng inyong opinion at reaction. Eto po. Parang baliktad naman yata yung buhay natin. Ngayon mag-iimbento ng dahilan, magdi-design ng project, pupunteriya yung mga beneficiary. Pero in the meantime, linagyan muna ng bilyon-bilyon. Yan na ba talaga ang patakaran ng DSWD? Magical Project. Ganito inilarawan ni Senator Amy Marcos ang isang proyekto ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa gitna ng pagdinig kaugnay ng umano'y suhulan sa People's Initiative. Ikinagulat niya at ng ilan pang senador ang 26.7 billion pesos na budget ng Anilay Magical Project na ayuda sa Kapos ang Kita program o AKAP ng DSWD. Kinwestiyon ito ng mga senador lalo pat hindi sila pamilyar sa programang ito. Nagulat din ako sa AKAP at mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig. Ako rin medyo naging curious sa AKAP, ngayon ko lang narinig Tanong ni Senate Deputy Majority Leader Joseph Victor J.V. Ejercito, ito ba ay proyekto sa pagitan lang ng House of Representatives at DSWD dahil aniya walang ideya ang Senado tungkol dito. Parehong reaksyon din ang nanggaling kay Senator Ronald Bato de la Rosa. If this WD declares that is foreign to them, saan nanggaling itong budget? Baligtad na pala ang budgeting process natin. Dagdag ni Senator Bato, kung Kongreso na ba aniya ang magdedesisyon sa proyektong i-implement ng ahensya at hindi na sila ang magre-request nito. Tugon naman ni DSWD Undersecretary for Legal Affairs Fatima Alia Dimapuro, hindi ito eksklusibong proyekto kundi isang regular project ng ahensya, ngunit kasalukuyan pang inaayos ang mga regulasyon o guidelines kaugnay nito. Madam Chair, it is not an exclusive project or program for Congress. It will be regular program, but it is technically foreign in the sense that it has no guidelines yet. Aminado naman si Undersecretary Dimapuro na hindi nila ni-request ang nasabing programa. Ngunit nanindigan siya na hindi ito basta inimbento lamang. Tugon naman ni Senator Amy, ang ganitong mga proyekto ay kailangang dumaan sa masusing diskusyon o pag-uusap. Hindi ito basta-basta lalo at napakalaking budget ang nakalaan para sa inilarawan niyang undefined, unnamed, unfamiliar with no guidelines at no target beneficiaries na proyekto. So yan po mga kababayan, no? Antindi ng sinabi ng inyong Senator Amy Tambalina Marcos Manotoc Duterte, no? Undefined, walang guidelines, magical project, no? Basically, this is just put in there, no? Parang iisipin ninyo, nilagay itong akap na ito para po, gawin pondo sa People's Initiative. Nilagay lang siya dyan after nung
napirmahan na ng Pangulo ang budget. No? Di po ba? Tama, mali. Kasi ganun ang insinuation nito eh. At walang target daw na beneficiary. No? Pero si Elizalde ko, sinabi niya na yan, na itong akap na ayuda sa kapos ang kita ay pantulong pinansyal nagkakahalaga ng 5,000 piso one time sa mga nagtatrabaho na ang kita ay less than 23,000 a month. Di po ba? Because of the cost of inflation. So, tinatanong pa ni Amy, wala daw guidelines o yung implementing rules and regulation. So, ibig sabihin, naglagak na kayo ng pondo, may pondo na, pero walang implementing rules and regulation. So, ako po, no, itama nyo kung mali ako, wala akong ano dyan, ano ba dapat ang mauna? Laanan mo na ng pondo, itong programang ito, and then we can craft o yung guidelines. IRR, di ba? O IRR muna, bago mo lagakan ng pondo, whichever comes first. Di po ba? Pero, dito sa video, sa news ng UNTV, the way she talked about it, the way she interjected, na itong akap ang siyang pangpondo ni Martin, no, sa People's Initiative, sa pangsuhol. Remember, sabi niya, 20 million kada distrito. Yun ang pangsusuhol ni Martin. So probably ilang distrito yan magkakaroon ng 26.7 billion pesos. O ngayon, mga kababayan, no? Pinalagan po siya diyan. Pinalagan siya ng mga congressman. Kasi congressman na ang tinitira niya eh. It's a witch hunt. She's looking for any entry on the General Appropriation Act, dun sa budget, na kung saan hindi nila alam, foreign sa kanila, aliens sa kanila, hindi nila na-tackles doon sa kanilang BICAM at gagamitin. Kasi sabi niya, foreign ito eh. Bago ito. Hindi ko alam ito. Ganon din, sinigunduhan din siya ni JB Ejercito. Ganon din si Bato de la Rosa na siyang nakita nyong nandoon, tatlo sila. They are in unison, in agreement that this akap is foreign to them. It is alien to me. Parang ganun, hindi ko alam. Pero sunog po sila. Masusunog dito, hindi lang itong si Tambalina, kundi si Mr. Clean din. Ha? Ito po yung larawan. Sabog kayo ngayon. Ayan po, mga kababayan. Ito oh. Tignan nyo ha. Nakapirma pa sila dito. Yung representante ng Senado para dyan sa BICAM nila. After they probably agreed on the general appropriation. Ayan o, tingnan nyo. Omnibus notion. The technical staff of the House Committee on Appropriation and the Senate Committee on Finance are authorized to effect corrections of typographical, grammatical, and printing errors as well as necessary adjustments such as performance indicators and section number of general and special provision as a consequence of the amendments. In case of conflict between the conference committee report and the printed copy of the bill, the latter shall prevail. O yung latter daw, yung number 1. Di ba? So ito po, ang nakapirma sa mga senador na umaten dyan, andyan si Amy, nandyan si Bato. Ha? Tingnan nyo, andyan si Bato. So dito sa parte ng House of Representatives, nandyan si Ko, nandyan si Gonzales, o di ba yung nagsalita. Nandyan din si Sandro. Okay? So, okay yan. Umaten siya dun sa BICAM, dun sa mga corrections o whatever. Now, eto pang nakakahiya, mga kababayan. Hindi nila alam, mga nakakahiya kayo, ikaw Bato, ikaw Amy. O ayan, tingnan nyo, nilabasan sila ng pruweba that this AKAP, you senators, you freaking senators, no, who were there and signed that whatever you have signed and this one, ibig sabihin, nag-sign kayo nang hindi nyo binabasa yung laman ng GAA, yung General Appropriation Act. You are so damn stupid. Tingnan nyo ayan, no? Oh, amendments to special provisions. Amendments. Binago. May pagbabago. Ayan.
23, Roman numeral 23, ayan, no? Department of Social Welfare and Development. Idinagdag nila. Office of the Secretary. Yan, may mga volume, may line number, particulars. Insert a new provision to read as follows and renumber succeeding provisions accordingly. Remember, ito amendments na to, yung pinakita natin sa inyo kanina, binasa natin. They are there to correct. Di ba? O to watch. To confirm whatever amendments, revisions, or errors that by come will dun sa JAA na yan. Di ba? O ayan, no? Ayuda sa Kapos ang Kita Program, AKAP. The amount of 26,700,000,000 pesos. Yan yung hinasabi mo, Amy? 26.7 billion nandyan sa amendments to special provisions. Di ba? Ayan, no? Nandito yung particulars. Signatory ka. Who else? Hindi natin alam, yung mga signature dito. But there, your name is in there. Ayan, no? Nandyan pa si Pia Cayetano. Malamang nandito rin si Bato. Mga kababayan, tignan nyo. Salamat po sa nagbigay nito. It was highlighted, Senatora Amy Tambalina. Engot. Pumirma ka. Now, idepensa mo ito. Hinahanapan mo ng operating guidelines kasi ganun bang patakaran? May pondo na bago kayo gumawa ng operating guidelines o IRR, Implementing Rules and Regulation. Pero yung pala, pumirma ka doon sa amendments to special provisions. And you better ask your fellow senators who sign on this. Naintindihan mo ba yung pinirmahan mo? And then you are questioning them na isa ka sa mga pumirma, nag-agree ka. Hindi ka pwedeng magsinungaling dito. Hinahanapan mo ng butas ang Kongreso, ang House of Representatives. Hindi ko masabing Kongreso kasi ang Kongreso in general term, dalawa po yan eh. No? Hinahanapan mo ng butas ang House of Representatives to get your cousin, Speaker Martin Romualdez, para i-link siya dyan sa People's Initiative na suhulan, korupsyon. Ayan o, malinaw na malinaw mga kababayan. At ito pa, yung nilalaman ng programa. Sa Kapos, ang Kita Program shall be used to implement and provide financial assistance to minimum wage earnings falling under the category of low income that were severely affected by rising inflation. So therefore, mga kababayan, ngumangak-ngak itong senador na ito. However, it was duly documented with proper evidence that she signed those documents during their bicameral meeting sa budget. Ano? Namatanda ka ba? Ang kangaw ka na ba? Makakalimutin ka na ba that you signed these provisions? You signed that paper, that document that is binding through your signature. Therefore, alam mo, ngayon iisipin namin na hindi ka nagbabasa. Hindi ka muna nagsaliksik. Siguro may mga researchers ka naman dyan, bakit hindi mo ipinaalam? So therefore, what you are doing on your Senate hearing about this People Initiative is just a witch hunt to get your cousin, Speaker Martin Romualdez. You are shameful. You are just an idiot biatch, mga kababayan. Pasensya naman sa mga word. Because ito, how can you deny this? There is the program name. There is the numbers, the 26.7 billion pesos. It was clearly stated there. And what is the program for? The only missing here, is the IRR. Pero ano ang sinabi? Implementation of this provision is subject to the guidelines to be issued by the DSWD and the existing budgeting, accounting, and auditing rules and regulation. So therefore, hindi pa ito na ilalabas ng DBM. Hawak pa ng DBM ang pera kasi wala pa ang IRR. Wala pa yung implementing rules and regulation. But you, a freaking moron, no? You are out there chastising this
DSWD workers wasting their time to listen to your tirades, to listen to your nonsense witch hunt hearing, just to get your cousin, para ipagmukhang tanga sa amin na itong Speaker Martin Romualdez na ito ay isang kurap, nagnanais na maupo sa pwesto, nais okupahin ang upuan ng presidensiya at patalsikin ng kapatid mo? Di ba? Nakakahiya. Kayo mga kababayan. Paano nyo ito pagkakatiwalaan itong si Amy? Paano nyo masasabing, ay ang galing-galing naman niya, naging senator? So, iisipin ko, lahat kayo dyan. Ikaw bato, nagmalaki ka pa. Ikaw JB, so iisipin ko, pirma lang kayo ng pirma without reading it and understanding it and fully doing your comprehension. O understanding nga pala yun, tama naman, double na, no? Without reading, reading without comprehension, magkaiba po yun. Binasa mo pero hindi mo naintindihan. So ibig sabihin, pwede kang magpatulong. Di ba? Sila wala eh. Probably they did not do that. They just look at it and then they sign for it. Oy, maganda to. Di ba? Sasabihin, maganda to. Okay yan. Pantulong sa mahirap. Yes. Pumirma ka eh. Pero, you are chastising the same program that you sign. And sabi mo, hindi mo alam, alien, magical. What a stupid, nagmukha kang tanga. No? Mukha kang tamad. Nagmamagaling ka, pero sunog ka, mga kababayan. Pasensya naman sa mga umiidolo dito kay Princess Tambalina. Kasi yung isa, Princess Sarah. Ito, si Princess Tambalina. Sino ang nasunog ngayon? Because of your being a lieutenant, no? Ng mga Duterte, you will do anything just to get the head of the speaker. Ano bang nagawang masama sa'yo ni speaker? Biruin mo, ikaw ang humuhudas sa pinsan mo. Just to please your amo na mga Duterte. Ganun ba? Nakakahiya mga kababayan na pinakita natin ebidensya. So, sino ang mukhang tanga? Sino ang mukhang tamad? Di ba? Si Bato, si Amy, si JB. Kayong tatlo dyan. Pinagtatawanan nyo pa sila yung mga DSW pero back at you. Nga stupid moron. Di ba? So ikaw Bato, pumirma ka dito. Na? Diyan sa omnibus motion. Si Amy, pumirma. Pero hindi niya pala alam ang pinirmahan niya. Di ba? Susmiyo. Tingnan natin kung pumirma si Bato dito. Hindi ko makita ang pirma ni Bato eh. Yung ba yun? Teka, nakapirma rin si Bato eh. Pumirma nga si Bato, mga kababayan, no? Yung nandyan sa baba, no? Yung pirma niya dyan sa omnibus motion. Look at the pirma niya dito sa amendments. Andun siya, 1, 2, 3, 4. Pang-apat siya. Kung siya man yan, ha? Ikaw Bato. Dalawa kayo ni Amy and you are laughing and chastising the DSWD employees, the ASEC and the USEC. Hindi ba kayo nahiya? May mga researchers naman kayo, may mga nagtatrabaho sa mga opisina nyo. You did not do your research diligently. So what are you? You are just, high and almighty but knuckleheads. No? Nakakahiya kayo? You are just a dumb knuckleheads. Lahat na po ng pwedeng i-adjective sa mga whatever noun ng mga tanga at engot ng mga senador na iyan. Nakakahiya kayo, nakakatawa kayo. Akala nyo nakapuntos na kayo kay speaker? Yung pala, yung binabalaura nyo, nagtatrabaho ng tama, well documented, o ano kayo ngayon, sunog kayo. Tapos ang gusto pa ni Amy,
I-separate daw na investigasyon yon? Really? Ayun na, pumirma ka na, nandun na yung particulars, nakakahiya ka naman. Ano ang sabi ni Dong Gonzales dyan? Gonzales reminds Amy Marcos, Senate approved 26.7 billion AKAP fund. Yes, based doon sa pinakita natin sa inyo. Yan di ba? It will be absurd now for senators to be questioning the AKAP and other assistance funds, including the national budget and administered by the Department of Social and Worker, because they approve it. Correct. Nakakahiya po sila. This is so despicable for them to ask this very question o this very line item na sinasabi nilang magical, foreign, or alien if them themselves acknowledge it during doon sa budget deliberation. Diba? So, isa lang yan. Pirma lang kayo ng pirma without reading and comprehending what you are reading. So, ulitin ko, what are you? You are pretentious. No? Hypocrites ng mga senador. You feel you are so high and mighty because you are senator, but you are so what? Dam-dam. Ignoramus. Hindi nga kayo ignoramus kasi ignorant pa yun Hindi Mga ano kayo? You are so wicked. Nandiyan kayo just to get a witch hunt on the Speaker of the House. I'm not defending the Speaker, pero nakakaawa po Binira nila ng binibira pa Because of this Amy Marcos Tambalina, na siya ang lieutenant ng mga Duterte. Di po ba? Nakakahiya po kayo. You are laughing at them, pero now, people are laughing at you because the evidence is clearly there. Nandyan ang ebidensya. O ano kayo ngayon? Di ba? Sino ang nakakahiya? Ikaw, Amy Marcos? Ikaw Bato? Ikaw, JB? O ang House of Representatives that proven, naglabas sila ng ebidensya, nakpumirma pala kayo? Kayo rin pala isa sa mga nag-approve, tapos you are questioning the very program that you have approved. So therefore, di nyo alam, di nyo binasa. Dahil sa katamaran ninyo, mga hinayupak. Di ba? Ito pa sabi ni Dong Gonzales, they are stopped from speaking or criticizing what they have approved unless they tell us now they voted yes without reading the budget or at least the conference committee report. Boom. That's about it. That's the summary of it. Di ba? Mga kababayan, nakakahiya kayo. O ito pa sabi ni Erwin Tulfo, si Congressman Erwin Tulfo. Hindi po ito pagsuhol o pangsuhol. O, Tulfo admits to coining AKAP. O, siya pala House Deputy Majority Leader and AXIS Party List Representative Erwin Tulfo admitted on Wednesday that he was the one who coined the ayuda sa mga kapos ang kita program, yung AKAP. No? Si Erwin Tulfo pala ang sumulat napakaganda ng goal niya. Di ba? Quote, to tell you the truth, o to tell you straight up, ako po ang nag-coin ng idea na yan since I was with the DSWD before. Kasi napansin ho natin when I was the Secretary of DSWD, lahat ho ng ayuda ng DSWD nakatumpo sa mga indigent, sa mga poorest of the poor sa 4Ps, yung pong AICS, maging yung medical assistant po ng Department of Health, indigent pa rin ho. Pati yung tupad, indigent pa rin. O yan, lahat puro indigent. So nakakita siya ng pagkakataon. Nakakalimutan po ng gobyerno na meron po tayong klase o grupo ng mga tao na in between. Hindi po sila indigent, hindi rin po sila mayaman. Ito po ay nakakaligtaan ng gobyerno yung pong mga nagtatrabaho sa fast food, mga waiter, security guard. Ito po yung mga 23,000 or less o 25,000 or less ang mga sinusweldo. Wala pong natatanggap na ayuda. O nakita nyo, buti pa si Erwin Tulfo. Alam niya because he was out there. O kayong mga senador, ano kayo? Di ba? Ano? Naki-ride in na nga lang kayo, naki-ride on na lang kayo, whatever pretense is that. Tapos kayo pa ang babalahura sa napakaganda palang programa. Sinasabi nyong ipupunta sa pangsuhol para sa People's Initiative o Chacha whatever it is. Yung pala, napakaganda ng hangarin ng program na ito. Huwag na tayong magmura, mga kababayan, iniiwasan natin Di po ba? Pero mamumura mo talaga Di ba?
Kaya sabihin natin kaya, meron tayong bangag na, di ba? Pwede ba nating sabihin yon? Yung sinabi ni Prime Minister ni Baal, isabihin natin sa mga senador na yan, na nagchastay sa mga DSWD, you should be ashamed of yourself. You have not read or understand what you have signed. Kakahiya kayo. Paano if you are signing a document that gives your life away? Or gives you whatever millions of pesos you have, yung mga ari-arian ninyo, without reading it? Di ba? Napaghahalata po kayo na wala kayong alam, na tamad talaga kayo, na patunayan. Ebidensya eh. Hindi magkakaila. Di ba? Gusto nyong sirain ang House of Representatives, particularly the head, the padre de pamilya. Kaya tama po si Representative Estela Quimbo. We will defend our padre de pamilya. Di ba? Ang House of Representatives nagtatrabaho ng tama. Kayo, B24 na nga lang kayo, tatamad-tamad pa kayo. B24 na nga lang kayo, wala pa kayong magandang mga programa para sa mga kababayan ninyong mahihirap. B24 na nga lang kayo, puro lang pa kayo hearing, witch hunt, grandstanding. O sino ngayon ang napahiya sa taong bayan? Pakalat nyo to mga kababayan para makita ng mga botante that these senators who are re-electionists like Amy Marcos, Ronald De La Rosa, Bongo doesn't deserve to go back to the Senate. They don't have the seat. They don't deserve to have a seat in the Senate because they are just signing a document without reading it, without understanding it. And they have the audacity to chastise, to maliciously attack their colleagues. They feel they are so high and mighty. Tingnan nyo yung video. Natatawa pa sila. Di ba? Anong klaseng mga kayo, senator kayo? Ito pa. Nung pumunta po ako dito sa House of Representatives, na-pitch ko po ito kay Speaker. He stressed that AKAP was in no way created to bribe people into signing the proposed People's Initiative to amend the 1987 Constitution. Hindi po ito pangsuhol, ito po'y pantulong sa kanila para makaagapay sila sa mga mataas na presyo ng bilihin. Kung meron ho kayong alam na ginagamit ho itong AKAP na ito sa pirmahan, then you inform me and I will stand up and tell that person or that official na ba mong gamitin yan dyan because yan ay intended sa mga kababayan natin. Correct. Tingnan nyo. Dapat itong si Erwin Tulfo, itong maging presidente. Ang daming magagaling prospect na maging leader ng bansa. Hindi ito. No? Nandyan si Gibo. Nandyan si Erwin Tulfo. Ako, Erwin Tulfo. Wag lang si Rapi. Andyan si Speaker. Yun talagang may tunay na pagmamahal sa kapwa Pilipino at sa ating bansa. Ito, kulang. No? Pinipilit mong isalba pero wala talaga. Ibebenta niya ang Pilipinas, gagawin niyang republika ng China. O sino pang mga nagsalita dyan, mga kababayan, ha? Eto, tingnan ninyo. Walang malisya to. Gutierrez defends AKAP creation during BICAM. O ayan, sino ba tong Gutierrez na ito? One Rider Party List. Kasama to nung si Colonel Busita ba yun? Basta ganun yung police, no? Said he was surprised by statement of senators claiming that they do not know ayuda sa mga kapos ang kita program. An item inserted during the BICAM meeting. Nagulat po ako personally dun sa presentation sa allegation that this is an insertion on the part of the House at hindi daw po ito alam ng mga senador. Ikinagulat po namin. We were shocked to find out that they're unaware of this AKAP. We'd like to think our role in minorities to really fiscalize the budget but upon checking po, immediately tinanong po namin yung secretariat. Nalaman po namin na ito po ay for insertion sa BICAM naman po. So, there's participation on both parts of the House and the Senate. Oh, tingnan mo, buti pa to, nagsaliksik. Diba? Nakakahiya po kayo. Hindi ko po alam kung bakit this will be linked to PI. Perhaps by timing. But I really think it's
unfortunate. Di porket insertion po ito sa BICAM, ibig sabihin may masamang intention. I hope we can do away with putting malice to that. Tanungin nyo to. Itong lieutenant ng mga Duterte. Ha? Okay? Nakakahiya eh. Lahat na lang. Iuugnay nila. Hanapan nyo ng tamang investigasyon. You're doing a witch hunt right now just to get the head of the House of Representatives. So ano bang nagawang mali sa inyo ni Martin at talagang gusto nyo siyang paalisin? Dahil threat siya kay Tamil Mel? Bakit nagdeklara na ba ng pagka-presidensiya? Layo-layo pa niyan, putang ina. Sorry po. Sobra kayong namumulitika, kaya tama si Elizalde ko. Pinopolitika lang ninyo, lalong-lalo ka na, Amy Marcos. Nakakahiya kang Marcos, mga kababayan. Di po ba? It is so shameful. Meron pa bang word sa salitang shameful? Abominable. Nefarious. O yan, gamitan natin ng mga ganon. No? You are so nefarious. Yan. Demonic ang dating, mga kababayan. Di ba? Walang mali siya, pero itong si lieutenant ng mga Duterte, ginagawan po ng mali siya. Kapal ng mukha mo. Walang gamot sa kapal ng mukha mo. Ibalik natin yan kay Senator Amy Marcos Manotoc Duterte. Ulitin natin. Ibabalik natin sa kanya yung pinagsasabi niya kay Speaker. Walang gamot sa kapal ng mukha mo. Yan, sunog ka. Pumipirma ka pala ng dokumento nang hindi mo binabasa at naiintindihan. Tapos sasabi mo, ginagamit para pangsuhol sa PI. What is your evidence? Di ba? Paano i-implement ng DSWD? Na-release na ba ang pera ng DBM? May RRR na rin ba? Ikaw na nagsabi niyan. Wala pang implementing rules and regulation. Paano nila magagamit yung pera? Paano i-distribute? Wala pa nga yung pera. Tapos sasabihin nyo, ginagamit na pangsuhol para sa PI? Questionable, magical, alien and foreign, and then back at you, bitch. Di ba? Kakahiya, mga kababayan. Ganitong mga senador ba ang iluluklok nyo pa sa Senado? Pirma lang ng pirma, hindi nagbabasa, hindi nagsasaliksik, pero high and mighty sila because we are senators. We, the few, the proud. Oy, pang Marines yun. Parang ganun eh. We, the few, the proud, the senators. It is so shameful. Diba? Kokonti sila. Sila pa ang very high and mighty, almighty senators. All hail mighty 24 senators. Ang freaking idiots. Diba? Kakahiya kayo. Ay, ano pa? Ito matindi. No? Si Congressman Bungalon, politiko ulit. Gawang kwento. Bungalon, refute Amy Marcos claim on AKAP misuse as big lies. Ayan, sinungaling. Inuulit ko sa inyo. Kung totoo man sana si Pinocchio, siguro yung baba nitong si Tambalina abot na hanggang lupa. Di po ba? Natouch niya na yung pinakamalalim na lagun o bangin kasi sa sobrang kasinungalingan niya. Di ba? Talagang hinahanapan niya ng butas para matanggal, mapahiya ang kanyang pinsan. Di ba? So simple, kamag-anak mo ang sisira sa'yo. So ano ang difference niya? Doon sa yumari, doon sa magulang niya. Siya rin. Yun nga lang, baliktad. Romualdez na ang sinisira niya. At the same time, sinisira niya rin yung kapatid niya. Baka hindi nga talaga siya Marcos. Tatanong lang. Di ba? Ano ka ba talaga? Ako, Bicol Party List, kasama to ni Representative Elizalde ko, pareho sila. Representative Raul Angelo Bungalon on Wednesday refute. No? Refute meaning sinalag niya. Yung bang kinontra niya. Ganyan. Senator Amy Marcos claimed that the ayuda sa mga kapos ang kita program, the AKAP, will be used to gather signatures for PI, yung People's Initiative. Pero ikaw, Senatora Amy Tambalina Marcos Manotoc Duterte, PI ka. No? Pasensya naman po, Madam Imelda. No? Kakaansar kasi ito daw na panganay na anak mo. Marcos po ba talaga yan?
Isang malaking kasinungalingan yan na naman po at gawa-gawang kwento, kaboom! Isa sa mga inclusion sa summary ng ginawa nitong si Tambalina. Uulitin ko, yung sinasabi nyong magical whatever, alien, foreign, ganun na ba talaga? Popondohan mo na bago mo gumawa ng programa? Popondohan mo na bago gumawa ng IRR? Baliktad na ba? Ganon din, inayunan din ni Bato. Tinawanan naman ni JB Ejercito. Ako din, di ko din alam eh. Ayun pala, insertion sa budget during BICAM. Kasi sa BICAM, pwede kang magdagdag, pwede kang magtanggal. Alam nila, inayunan nila through their affixing their signature. Hindi po yan thumbprint, hindi po yan yung parang stampad o whatever. It's their own penmanship with their signature. Maski na ipaano pa niya yan, ipaporensik nyo pa yung signature nila, malalaman nila yan na ikaw nga ang pumirma dyan. Don't tell us na hindi ako yung pirma, hindi ko yung pirma eh. Nandun sa secretariat ng Kongreso. It is in there. Your signature was affixed to that document that attesting that you know that particular insertion and that particular particulars. Puro particulars. Di ba, mga kababayan? Napapa-English tayo ng barok-barok dito sa high blood natin eh. Nakaka-high blood. Sinong hindi magagalit dito pag ikaw ang congressman? Nakasama ka doon na ikaw din ang nagpupulis para walang maano dyan, yung insertion o yung pidap-pidap whatever. Di ba? Nakakaasar tapos itong senador na piling mo, ate daw siya ng bayan, ate siya ng Pangulo, yung pala nagkakalat ng kasiraan. Ikaw ang isa sa mga anay, Senator Amy Marcos, ng administrasyon ng kapatid mo. Imbis na tulungan mo, hindi. You are putting this administration down because you are a lieutenant of the Dutertes. You are doing some of their dirty works, if not some, most of them. Di ba? Para what? To please them? Di ba? What the fuck is that? Di ba? O yan, si Representative Bungalo ng One Rider Party List, kasama yan ni Colonel Busita. No? Tama po ba, Colonel? Pasensya na po, no? Idol po yan, sinusubaybayan ko po yan. Nakapalo po ako sa Facebook page niyan. Isang malaking kasinungalingan at gawa-gawang kwento. In English, big fat liar. Di ba? Hattori, tama mo ako. Malaking kasinungalingan. Big fat liar. Ayun, yun ang summation. Yung programang ito, kay bago-bago, sisirain po ng ating ilang mga senador. Wag naman pong ganon. Ganon naman pala. So, AKAP has full of good intentions at panawagan ko na lang po na sana huwag pong bigyan ng pangit na kulay. Bagong programa po ito ng DSWD at para po ito sa mga mahirap nating mga sambayan ng Pilipino. Yun lamang po, hindi po nga yan nakikita ni Tambalina na ang baba ay abot na hanggang doon sa deepest depth ng San Andres Fault. Sa sobrang big fat liars. Liars. Because of those three. At iba pang senador na umaayon dyan. Di po ba? Huwag na nating basahin yung lahat. Meron po dito si Congressman Roman ng Bataan. Idol din to si Madam, no? Si Madam. Ito po ang sabi ni Madam. Bataan Representative Geraldine Roman stressed that AKAP is a regular item in the 2024 General Appropriation with 26. Ayan. So, there is a need for it and we look forward to its implementation. But nowhere in that GAA does it specify that it's going to be used for PI. And I think I was also following the hearing. Wala namang sinasabi yung DSWD na gagamitin nila sa PI. Kaya nga po, kagalang-galang na representante ng Bataan. O magkapit-bahay po tayo, tagagwapo po ako. The senator who is the head of that hearing is putting words to the mouth of those employees of the DSWD. Na akala niya, aayunan siya. No! Bakit ko namang gigisahin ang sarili kong puwet sa inyo? Di po ba? Wala pa ngang IRR, kabago-bago eh.
Wala pa yun eh. Di ba ang pagkakaalam ko, no, tama nyo kung mali ako, i-release lang ang budget kung meron ng IRR, may guidelines na. Paano na i-implement? Wala pa eh. Pero the insinuation of this malicious, big fat liar, Senator Amy Tambalina, Marcos Manotok Duterte, is insinuating na nga eh. Putting a big malice. Sabi niya, yes, naka-score kami. Di po ba mga kababayan? Ganon, naka-score ka? No? Wala. Negative ka. Bugok. Hindi ka naka-score. You are just a bunch of liars. Di ba? Liar, liar, pants on fire, o Pinocchio. Descendants of Pinocchio, mga kababayan. O ito pa. Sagdag na natin to. Yung mismong sekretarya ng DSWD, GMA News Online. DSWD, Gatchalian, defense, AKAP amid alleged link to People's Initiative. O ayan, sinabi niya. In a statement, Gatchalian said not a single centavo of the budget for AKAP under the 2024 national budget has been spent as the DSWD is still crafting the guidelines to ensure the program's smooth and efficient fulfillment of the agency's mandate. Correct! O ayan, wala pa nga eh. Pero paano mo nalaman, Amy, that it's gonna be used for People's Initiative? Kaya nga sabi ni Erwin Tulfo, pag may nabalitaan po kayo, sabi nyo sa akin, I will stand for it. I will not tolerate it. Diba? Alam nyo, si Erwin Tulfo, ganyan-ganyan lang yan. Ninong din yan. Ninong guwaping yan eh. Diyan po tayo nagmana eh. Boss Ninong, Erwin, pag napunta ka dito, ha, diyan sa San Francisco, magkape tayo. Ha? Diyan sa Starbucks. Nako, lumilindol na naman mga kababayan. Na, alam nyo, may phobia na ako kasi araw-araw po lumilindol. Nakakatakot. Di ba? O, yan lang po. Yan lang masasabi ko dyan. No? Nakakahiya. Nakakahiya ka. Senatora Amy Tambalina Marcos Manotok Duterte. You are out there to get your cousin. Ipahiya. Ipakita na ang pinsan mo ay ganid sa kapangyarihan. Makapal ang muka. No? Pero yung pala, binigyan ka ng ebidensya. Alam mo pala yan. But you are blinded by your hate and anger to your cousin because you want to protect the Dutertes because you are their lieutenant. Ganon. So mas mahalaga pa yung hindi mo kamag-anak kaysa sa kamag-anak mo. No? Walang kamag-anak o kaibigan para sa bayan, but what you are doing now is not for the benefit of the Filipino people. You are viciously attacking and putting a malice intent of this program AKAP. Yung pala napakagandang programa. At isa sa mga idea niyan, original ay na nag-craft niyan ay si Representative Erwin Tulfo, si Ninong. Oh, nakakahiya ka. Because of your hatred, you become a big fat liar. Purely politics. Dirty politics. So mga kababayan, kayo, iluluklok nyo ba yung mga senador na yan? I don't know, JB is kaka-elect lang yan eh. Pero si Amy at si Bato, if they will decide to run for re-election next year, are you gonna put them back doon sa dalawang upuan sa Senado na kumikita ng 300,000 pesos a month? Pero mga estupido, mga tanga at tamad. Di po ba mga kababayan kayo? Ibabalik nyo ba sila? Papayag ba kayo? Alam nila? Pumirma sila? Their handwritten signature. It's not a stamp. It's not an whatever na napapagawa nila, no. They put their stamp of approval on that particular item. Pero right now, they are, parang di nila alam. Alien, foreign, magical. Weh! Ginawa nyong tanga at
stupido ang mga DSWD. Gusto nyong ipamukha sa amin na sila ay corrupt. Gusto nyong ipamukha sa amin na magkakutsaba sila ng House of Representatives. Pero kayo ang nasunog. Kasi pinakitaan kayo ng ebidensya sa katangahan ninyo, sa kabubohan ninyo. You are laughing at them, feeling you are almighty. We the few, but we are not proud of you, guys. You should be an example of these young people, how to treat your fellow men, how to do your work diligently. Be a good example to them as a what? Lawmakers. Pero what you did is just what? Show your stupidity, your idiocracy. Idiots. No? Nakakahiya kayo. Nandyan lang pala kayo, kunwari you are pretending to be good, to be smart, to be Mr. or Miss know-it-all, but you don't know at all. Diba? Nakakahiya. Sampal sa inyo yan. Kaya congrats po sa House of Representatives dahil sinampal nyo ng katotohanan itong mga ito. No? Biruin nyo, nagtatrabaho ang speaker at yung mga House of Representatives. Pero sila anong ginagawa? Panay lang ang hearing. Panay ang hearing. Panay ang patutsada. Tapos gagamitin nyo ang DSWD kung meron kayong mga pa-event, pang-tulong sa inyong mga constituents. Tapos kayo rin pala ang mangbubuska. Aalipustahin nyo sila. Kakahiya kayo. Kung ako sa DSWD, I will not heed your call kung sakasakaling kayo ang mangunguna sa event, no. Sabi na lang namin, we will just do it, but not with you. Hindi ka kasama. Kasi gagamitin mo lang ito para sa iyong pamumulitika. You are so shameless. Di ba mga kababayan? Nakakahiya eh. Di ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.